Siguro kung tatanungin mo ako kung masaya ba ako sa pagtuturo, ang masabi ko lang siguro masaya pero may kulang. Ano ba itong kakulangan na ito? Medyo mahirap hanapin, ngunit para sa isip at puso ko, alam kong malalaman ko din ang sagot na yon. Buwan bago magtapos ako ng aking pag-aaral sa high school, nagkaroon ng vocation campaign sa school namin. And sinabihan ko ang aking ama na gusto kong pumasok sa pagpapari. Ang sagot lamang niya sa akin, "Anak, ang pagpapadi para lang sa mga baltok." Doon ko napagtanto na siguro hindi talaga para sa akin ang pagpapari. Noong mga panahon na pinag-iisipan ko kung ano talaga ang kukunin kong program sa kolehiyo, ang pinaghugutan ko na lang ng inspirasyon ay ang pagluluto. Dahil mula sa lolo at tatay ko, mahilig silang magluto. Since gusto ko naman magluto, might as well, HRM lang yung kukunin kong programa. Natagumpay ko naman natapos yung pag-aaral ko sa kolehiyo. At ito na yung panahon na kailangan ko ng pagtrabahuan ang aking pangarap upang ako'y maging isang successful sa larangan ng pagluluto. Along the way, na-realize ko na it was not easy to achieve my dream. So, from there, I decided to work in a BPO industry. And while pursuing my graduate studies, I realized na kapag matapos ko ito, this will lead me to become successful in my career. Dahil sa nakapagtapos ako ng aking pag-aaral, may mga oportunidad na akong natanggap sa aking natapos. At dito na nagumpisa ang liwanag sa aking career. Pero habang tinatamasa ko yung success sa aking trabaho, may isang bagay ang pumukaw sa aking puso. For almost 2 years, I realized na siguro ang kakulangan pala ng hinahanap ng puso ko ay yung inner peace and joy na kailanman hindi ko pa na-experience sa buong buhay ko. Tuloy yung tipong mapapatanong ka na lang kung ano ba yung meaning ng mga ginagawa ko, kung meron man, para kanino. Enough na ba ang ginagawa kong ito para sa trabaho ko? O siguro ginagawa ko na lang ito dahil sa malaki ang sahod ko. Nakapag-party sa bar, nasusunod ko ang gusto ko, nabibili ko ang mga damit na gusto ko, pagkain, nakapag-ipon. So, muli kong tinanong si Sister Rose, sinabi niya sa akin na mag-discern kung ano ba talaga ang gusto mo. May nakausapin akong isang madre na nagsabi sa akin na kailangan mong mag-discern, kailangan mong magdasal. Sabi niya, I need to decide because if the time comes that I will become a priest, I will be able to maximize my time in serving God. So in response to her advice, nagtry ako mag-apply sa Redemptorist but unfortunately, hindi ako natanggap. Pero hindi ako nag-give up. Pumunta ako ng Basilica Minore del Santo Niño de Cebu upang ibigay yung contact information and naghintay din ako ng ilang weeks para lang ma-interview ni Father Dante. At nag-attend din ako ng search-in at ng exam. Nakatanggap ako ng email mula kay Father Dante na kailangan ko na pala mag-prepare ng mga requirements dahil nakapasa ako. Habang binabasa ko yung email, yung naramdaman ko is parang nagkaroon ako ng mixed emotions dahil para sa akin, ito yung desisyon sa buhay ko na hindi madaling pagdesisyonan. Ito yung 180-degree turn na nangyari sa buhay ko. Dahil akala ko yung mga decision ko sa buhay is yun na yun. Pero ito,
itong pagpasok sa seminaryo, iba pala. So dinaan ko sa pagsimba, pagdarasal, spiritual direction ulit kay Sister Rose. At pagkatapos, sinabi ko sa mga gugulang ko ang mga magandang balita na papasok na ako sa seminary. Pero sabi nila, waray kami kwarta toy. At dito ko napagtanto na siguro ang pagpasok sa seminary, hindi talaga ito para sa akin. I took a week vacation leave from my work just to have my discernment. And one day, pumunta ako ng Aluginsan at Theotokos sa Karkar to reflect, pray, and meditate about my decision. At habang ako ay pauwi na, may mga bata na sumakay sa bus. Sa Cebu, isa ito sa mga ginagawa talaga ng mga bata pag sumakay ng bus ay yung kumanta. Habang ako ay papauwi na, may kinanta sila na yung naalala ko ito, "It's no turning back, it's no turning back." Napagtanto ko ulit sa sarili ko, habang ako ay nakikinig sa kanila, ito na ba ang sign na tutugon ako sa tawag ng Panginoon? This is it. At noong June 1, 2017, tumugon na nga ako sa tawag ng Panginoon at hanggang ngayon, pinagdarasal ko pa rin sa Panginoon na gabayan pa rin ako sa bukasyong ito na yung will pa rin ng Panginoon ang masusunod. Maraming beses ako nakatingin sa malayo, nag-iisip, naghahanap, nagtatanong. At ang masasabi ko sa pakikipamuhay ko bilang isang relihiyosong Agustino ay puno ng saya, puno ng ligaya, kahit man may mga panahon na nasa down moments tayo, may mga challenges sa buhay, may mga academics tayo na medyo mahirap ipasa. So, dahil doon, nagiging strong yung relationship sa mga brothers dahil tinutulungan nila ako, nagtutulungan kami, at mas napapabilis ang aming gawain, lalong-lalo na kapag nagtutulungan kami sa mga bagay na kailangan namin gawin. Isa din sa mga magandang experience ko dito sa pamumuhay bilang isang relihiyosong Agustino is dito ko na napagtanto ang aking inner peace and joy at ang mission sa buhay. Salamat. Ang sagot ay nandito, ikaw na nasa puso ko. Ang ganda ng tawag mo, pero di ko agad natanto. Sa kabila ng pagkukulang ko, ako pala ay mahalaga sa'yo. Pakiusap, gabayan mo ako para maglingkod sa'yo. Ang mundo ay sadyang magulo, di madaling makita ang totoo. Ako'y nalilito
Mahirap makap ang saya, mailap makamit ang minimithi. Ngunit sa pagmulat ng aking mga mata, sa